Guys, andito ulit tayo sa ating paboritong place. Likod bahay lang ito. Yan, may nakikita tayong dalawang parang paglagyan ng halaman. Pero hindi yan paglagyanan. Luto tayo ngayon ng bibingka. Yan yung mga sangkap natin. Meron tayong niyog, sukat, gatas, matamis. Ayun, hindi kasali yung mani. Tapos yung malagkit or glutinous rice na giniling. Yan. Lagay lang natin yung asukal. Yan. Lagay lang natin yung katamtaman lang yung tamis. Kung gusto mo na mas matamis, mas dami yan. Lagay din natin yung condensed milk. Yan. Para maging creamy siya. Yan. Masarap naman yan. Dalawa yung nilagay ko kasi dalawat kalahati kilo yung ating malagkit. Lagay lang natin dyan. Tapos haluin natin hanggang sa magsama-sama lahat sila. Yan, sige, halo kay uli yan. Halukain pa. Halukay lang ng halukay hanggang wala kang makitang buo. Yan, hanggang magsama lahat sila. Sarap niyan. Kulay pa lang lima na siya. Sino kayo sa inyo nakasubok na magluto ng ganito? Diba ang dali? Yan, sige, haluin lang natin ng haluin. Hanggang mawala yung buo. Tunahin, gumawa na ako nito ng part 1 pero single lang yung ginawa ko. Pero ngayon, kambal. Sabay kong lulutuin. Yan, sige, haluin lang. Hanggang wala kang makitang buo-buo. Tapos pag wala ka na makita, lagay mo na yung niyog natin. Yan. Halo ulit natin hanggang sa magsama-sama lahat sila. Yan, sige. Ang ginawa ko pala yung dalawang niyog, hindi pala, tatlong niyog yung ginawa ko para mas maganda, mas maganda, mas makunat. Yun, mas masarap yan pagkuhan, sama-sama na lahat. Saka natin sasalang mamaya. Yan, sige, halukain lang natin, halukain ulit. Lang mga guys yung mga kailangan natin bago natin isalang. Saka papakita ko sa inyo ngayon kung paano ilagay. Sige, halukain mo lang guys. Ayan, okay na siguro yan. Ngayon ihahanda na natin yung ating paglulutuan. Yan, kumuha ko ng dalawang piraso ng dahon ng saging. Yan. Gagawin natin, iano natin sa apoy para hindi mapunit agad yung dahon ng saging. Kasi pag hindi mo pinadaan sa apoy ito, mapupunit. Ganyan, para maging makunat siya. Yan lang, nagsunog na rin na tayo doon sa likod ng bahay kasi backyard nga diba? Dahon lang ng kawayan, okay na yan. Yan, sige, sunodin pa. Yan, ingat lang guys, mainit ang apoy. Yan. So, okay na, huwag masyado naman yung talagang sunog na sunog kasi hindi naman maganda. Yan na. Ilalagay natin sa loob. Yan. Ilalagay na agad. Paano yun? Yan. Yan yung forma niya. Kung natin ilalagay yung malagkit. Pero bago natin lagyan, lagyan muna natin ng mantika. Para pag maluto yung bibingka natin, hindi siya didikit sa dahon. Ano yung yes. Spread lang natin. Kuha tayo ng kahit ano dyan. Kutsara. Ang ginamit ko yung saging. Yan. Para mas madali. Yan. Kahit lang na ganyan hanggang sa malagyan lahat. Yan. Lagay lang ng ganyan. Hanggang
naglalaro eh. Yan, na-spread na lahat yung mantika. Ngayon, isasali na natin yung pinaghalo-halong ingredients sabay ng malagkit. Nalagay lang natin yan, ganyan. Sige, buhos lang yung buhos. Tansyahin mo na lang kung gaano kakapal ang gusto mo. Yan, sige. Madali lang gumawa ng ganito guys, basta meron kayong paglutuan na ganito. Kahit katungan mo ng katungan, tansyahin mo lang para hindi naman maging tutong. Yan, madali lang. Kung wala kang oven, ganito ang gawin mo. Pwede ka namang gumawa gamit ng simento. Yan na. Nalagay ko na, halos pantay. Dalawa yan. Atin kuya, yan, pinagsabay ko ng sinigang. Lagyan ko ng yero, yung pinangtakip ko, tapos may babawad ko na lang yung uling. Yung flat sheet, pwede na yun. Improvise ang ginamit ko dito. Yan, tapos kumatagal, ganyan na yung yero niya. Masarap. Yun, yung isa, pwede na. Nalagyan ko na rin ng minatamis sa taas para yun ang magiging kulay niya. Habang malapit na maluto, ginagaran ko rin ng cheese para may alat at tamis ang maglaban. At may view din siya para maganda rin na malapit na maluto.